Opisyal nang inapprove ng PBA yung trade nitong si Jordan Heading at si Mikey Williams kahapon makalipas ang 5 araw. At siyempre itong TNT ay naghahanda pa dito sa mga additional movements nilang gagawin para masiguro yung future ng kanilang prangkisa. At ang isa daw doon sa tinitignan ngayon ng TNT Tropang Giga na gagawin nila ay makuha ang serbisyo nitong si Michael Phillips. Kung inyong maaalala o kung kayo'y nanonood ng mga games ng UAAP, alam niyo na itong si Michael Phillips, yan yung kapatid ni Ben Phillips. Si Ben Phillips ay dinraft ng Converge noong second round nito lamang last season, pero hindi ito naglaro sa PBA. At ngayon mukhang itong TNT gustong subukan itong si Michael Phillips dahil ayon dito sa balita, mas mahusay na player ito kaysa dito kay Ben Phillips. Kaya ito ang gustong ma-secure ni Coach Chot Reyes. Sa ngayon kasi itong si Michael Phillips ay isa doon sa mga tinatawag natin na mga blue chip na pwedeng i-acquire sa darating na draft. Sa height nito na 6'6", ito yung tinatawag natin na physical player talaga. Malaki may itulong nito sa depensa ng TNT at sa scoring na rin. Pero syempre, pagdating sa isang team katulad ng TNT na marami na diyang mga scorers, yung depensa ang hahanapin talaga dito kay Michael Phillips plus rebounding. Alam natin hindi na bumabata si Kelly Williams at kagagaling pa lamang sa injury ni Brandon Rosser. So it makes sense na gusto nilang makuha ang serbisyo nito. Alam natin lahat na maraming mga teams ang gustong makakuha dito kay Michael Phillips at itong TNT Tropang Giga ay gagawin nila ang lahat para masiguro na ito nga ay matutuloy na. Ito rin ang dahilan kung bakit ngayon kahit nakatatapos lamang ng Jordan Heading Mikey Williams trade, itong TNT ay busy na sa pagpaplano sa mga susunod pa nila na magiging hakbang para masiguro na magiging mas matindi yung performance nila hindi sa season na to kung hindi maski na sa mga susunod pa. Samantala naman itong San Miguel Beer ay nagre-ready na raw dito sa gagawing pagkuha ng mga additional players at draft picks mula sa Northport Batampier. Ayon dito sa lumabas na balita kasi mukhang itong Northport Batampier daw ay ibebenta na base raw dito sa mga ginagawa nilang aksyon. At ayon dito sa lumabas na report sa Spin, mukhang ang Northport ay hindi na rin daw regular na nagpa-practice. At yan ang dahilan kung pati itong San Miguel Beer ay determinado na makuha yung draft pick nito, maski na yung sa Terra Firma. Kung alin man dyan ang makuha ng San Miguel, yung sa Terra Firma o sa Northport, ang gagawin daw ng SMB ay susubukan kung gamitin yung draft na ito para makuha itong si Remy Martin, ng isa doon sa mga top players ngayon na naglalaro dito sa Estados Unidos at sa iba pang bansa. Matagal lang napapabalita na ito si Martin ay pwede raw masama dito sa Gilas, Pilipinas. Pero ngayon mukhang ang gusto ng San Miguel ito ay kunin nila at kumbinsihin na sumali sa draft. Siyempre para makumbinsin nila ito si Martin, kinakailangan ay maging maganda yung kanilang i-offer dyan. At ayon doon sa mga reports, mukhang magandang talaga ang i-offer ng San Miguel dito kay Martin para ito yung makumbinsi na maglaro talaga. Of course, alam natin na itong SMB ay nangangailangan ng iba pang additional scorers. At gusto nila na magdagdagan ng mga tinatawag na go-to guys talaga. At ito ang nasabing Phil-Am talaga na kanilang matagal ang tinatarget. Matagal na rin napapabalita at marami nag-i-inquire kung ito'y sasali talaga sa draft. At mukhang yan daw talaga ang pinaplano ngayon ng San Miguel Beer na siguraduhin na makukuha ito. If ever matuloy nga, bagay na bagay ito dito sa San Miguel. Dahil si Martin ay nakapaglalaro ng multiple positions. At syempre alam natin yung pedigree nito. At siya yung tipo ng player talaga na pwedeng maging sabihin natin future star na itong SMB kung makukuha nila. Kaya sa tingin ko pwede na talaga na ito'y subukan kunin ni Coach Leo Austria. At ang sister team naman nitong San Miguel Beer, itong Barangay Ginebra, ay hindi syempre papahuli pagdating sa mga ganitong transaksyon. Pero ngayon mukhang nakafocus naman daw sila dito sa isa pang team na mukhang mabebenta na rin. Actually, tatlo yan eh. Itong Terra Firma, itong Phoenix Fuel Masters at itong Northport Batampier. So mukhang isa pang team na kung ibebenta dito, kung ibebenta raw ang Phoenix ayon dito sa mga reports, ay susubukan kunin ng Barangay Ginebra itong si Tyler Tio, ng isa pang point guard na alam natin na malaki ang na-contribute dito sa Phoenix Fuel Masters at gusto ngayon ng Barangay Ginebra na sa kanila mapunta. Itong si Tyler Tio, matagal lang nauugnay ang pangalan nito sa SMC. At ngayon ay mukhang susubukan daw talaga ng SMC na makuha ito. At ngayon alam natin na itong Phoenix Fuel Masters isa doon sa mga teams na di umuli nag-i-struggle pagdating dito sa kanilang finances. At
mukhang iyan nga ang kanilang gagawin ngayon ay magte-trade na ng mga players nila. At mukhang itong Barangay Ginebra isa doon sa mga interesado na kumuha dito kay Tyler Tio. Gusto raw magdagdag ng Ginebra ng isa pang point guard just in case nga na medyo hindi pa consistent si RJ. Kaya ito sa Barangay Ginebra, ready na raw mag-offer dito sa Phoenix. Baka si Jeremiah Gray ang ipalit nila para dito kay Tyler Tio. At yan daw talaga ang pinaplano ngayon nitong management ng SMC. Magiging maganda naman siguro resulta nito para sa Barangay Ginebra dahil magkakaroon sila ng isa pang scorer na may dadagdag dito sa arsenal ni Coach Tim Cone. At hindi na rin ako magugulat kung sakasakali nga na ang ganitong sitwasyon ay maging isa doon sa mga tinatawag natin na maitutulong sa Barangay Ginebra para makasabay na sila dito sa pag-angat na ginagawa ng TNT Tropang Giga, maski na yung iba pang teams ng MVP group. Kaya abangan na lang ang announcement dito. At ang huli nating balita base dito sa mga lumalabas na mga reports ngayon ay ito raw Converge HyperXers ay magpapatuloy gumawa ng mga major moves para dito sa kanilang lineup. Dahil kinakailangan daw ayon doon sa mga reports na dagdagan nila iyong kanilang firepower lalo na nga at nawala si Jordan Heading. Ang problema lang ayon doon sa mga nasa Converge mismo, yung mga insiders, ay hindi raw malaman kung magtatagal pa yung ibang players dyan dahil yung kanilang management ay nagkakaroon ng medyo sabihin na nating pag-uusap kung talagang matutuloy na ba yung paglipat ng iba pa nilang players dahil yung daw iba nilang players ay di umano hindi na masaya sa tinatakbo ng kanilang management. Kaya nga gusto nila na lumipat sa ibang team. May mga nagsasabi nga na yan daw ang dahilan kung bakit na-trade dito si Jordan Heading. Kung ano man ang magiging sitwasyon dyan, ang maliwanag dito, itong lineup ng Converge HyperXers ay isa dito sa dapat ay malalakas na team sa PBA. Pero malaking bagay talaga yung pagkawala ni Jordan Heading. Kaya abangan na lang natin kung sakasakali nga na mapunta ito si Jordan Heading sa TNT na na-approve na ay kung sino pa yung ibang players na pwedeng matrade. At kung sino rin yung kukunin nitong Converge HyperXers para mapalakas yung kanilang roster. Alam naman nating lahat na itong Converge ngayon ay isa sa mga tinatawag natin talaga na independent team sa PBA na kayang dumaban dito sa SMC. At yan ngayon daw talaga ang inaabangan nila kung sino-sino pa ang kukunin itong HyperXers para sumabay na dito sa SMC. Dahil maraming mga fans ang gusto na mabago na o matigil na yung dominasyon ng SMC at MVP group dito. At ang nakikita nilang pag-asa dyan ay itong Converge HyperXers. So abangan natin kung talagang matutuloy nga ito at kung sino pa ang kukunin nitong team ni Delta Pineda. Shoutout kay RG Bueno at Dalina family, Joshua Giray Espejo at Rosales family. Binabati din natin si Michael D, Anthony Alon, Ireneo Salagsang, Dexter Domer, si Enju, si Dalmacio de Guzman, si Katsakino Dukusin, si Malyari Mascarinas at ang iba pa nating mga viewer.